Gabi na noon at malakas ang ulan. Habang mabilis na pinapatakbo ni Jomar ang kanyang motorsiklo sa liblib na kalsada ng Camarines Norte Province. May isa pa siyang parcel na kailangang ihatid bago matapos ang shift niya. Grabe, bakit naman dito pa ang delivery na ito? Wala nang ilaw, wala nang signal. Ang wika ni Jomar. Bigla niyang tinignan ng cellphone, ngunit nawala na ito ng internet connection. Ang tanging gabay niya ay ang lumang mapa sa screen at isang makitid na daan papasok sa baryo. Mukhang dito nga, isang delivery na lang tapos uuwi na ako, ang sabi ni Jomar. Habang papasok siya sa baryo, napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang ingay ng mga aso, walang batang naglalaro, at halos walang ng bahay ay madilim maliban sa isang bahay sa dulo ng daan na may nakasinding pulang ilaw. May matandang babaeng nakaupo sa labas habang nakatitig kay Jomar. Ikaw ba ang hinihintay naming rider? Ang sabi ng matanda. Opo, delivery po para kay Aling Rosa. Halika, matagal ka na naming hinihintay. Kinabahan si Jomar nang mapansin niyang malamig ang boses ng matanda at parang walang emosyon ang mukha nito. Ngunit dahil gusto na niyang matapos ang trabaho, sumunod siya. Paglapit niya sa bahay, napansin niyang parang luma na ito at may kakaibang amoy sa paligid. Nay, permahan niyo na lang po rito. Biglang tumingin ang matanda sa kanya ng diretsong-diretso. Hindi ka ba natatakot bumiyahe sa gabi? Ang sagot nito. Sanay na po ako. Ang sagot naman ni Jomar. Marami nang hindi nakauwi mula rito, ang sabi ng matanda. Biglang humangin ng malakas at kusang nagsara ang gate sa likod ni Jomar. Nay, parang kailangan ko na pong umalis. Pero hindi pa tapos ang gabi mo. Mula sa loob ng bahay ay may narinig siyang mabibigat na yabag. Unti-unting lumabas ang ilang taong mapuputla ang balat at tila gutom na gutom habang nakatitig sa kanya. Siya na ba ang bisita? Ang sabi ng isang lalaki. Ang tagal namang walang dumadaan dito. Ang wika naman ng babae. Napatras si Jomar habang nanginginig. Nay, kukunin ko na lang po ulit bukas ang parcel. Hindi na kailangan. Ikaw na ang hinahanap namin. Ang sagot ng matanda. Biglang namatay ang ilaw sa paligid. Sa dilim ay narinig niya ang mahihinang bulungan at tila may mga naglalakad sa bubong ng bahay. Diyos ko, ano ito? Isang batang babae ang biglang lumapit sa kanya habang nakangiti. Kuya, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang habang buhay. Napansin niyang kakaiba ang mga mata ng bata at tila hindi normal ang ngiti nito. Bigla siyang tumakbo palabas, ngunit tila paikot-ikot lamang siya sa baryo. Bakit hindi ako makalabas? Ang wika sa sarili ni Jomar. Habang tumatakbo siya, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na may dalang lampara. Iho, bakit ka napunta rito? Tulungan niyo po ako. Hindi ako makalis. Ang hinihingal na sabi ni Jomar. Hindi dapat pinapasok ng mga dayo rito kapag gabi. Sumunod ka sa akin at huwag kang lilingon kahit anong marinig mo. Agad na sumunod si Jomar habang mabilis silang naglalakad sa maputik na daan. Habang naglalakad, ay may narinig siyang mga sigaw at ungol sa rikulan. Jomar, tulungan mo kami. Jomar, bumalik ka dito. Pinilit siyang lumingon, ngunit paulit-ulit siyang pinipigilan ng matanda. Huwag kang lilingon. Kapag lumingon ka, hindi ka na makakaalis. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Jomar nang maramdam niyang parang may humahawak sa kanyang balikat. Parang may humihila sa akin. Ang wika niya. Tumakbo ka, ang sabi ng matanda. Bigla siyang tumakbo hanggang sa makarating sa tulay palabas ng baryo. Pagdating nila roon ay biglang lumiwanag ang paligid at tila nawala ang lahat ng kakaibang tunog. Hingal na napaupo si Jomar habang nanginginig. Salamat po. Sino po ba sila? Mga nilalang na matagal nang nakakulong sa baryong iyan. Marami nang naligaw pero hindi lahat ay sinuwerte gaya mo. Bakit niyo po ako tinulungan? Dahil minsan na rin akong naligaw dyan noon. Pagkasabi nun, ay bigla na raw nawala ang matanda sa kanyang harapan na parang puso.
Mabilis na pinaandar ni Jomar ang kanyang motorsiklo at hindi na lumingon pa. Pagdating niya sa bahay nila, ay sobrang taas ng lagnat niya at ilang araw siyang hindi nakapagsasalita. Makalipas ang ilang linggo ay binili ka ng ilang taga-barangay ng lugar na tinutukoy niya. Ngunit wala raw silang nakitang bayo. Kagubatan lamang at sirang tulay ang naroon. Pagkaraan ng ilang buwan, ay tumigil muna si Jomar sa pagiging delivery rider tuwing gabi. Mas pinili niyang bumiyahe sa umaga dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa isip niya ang mga matang nakatitig sa kanya sa baryong iyon. Paminsan-minsan ay nagigising pa rin siya sa madaling araw dahil paulit-ulit na boses na naririnig niya. Jomar, bumalik ka. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o may baryo talagang hindi dapat napupuntahan ng ordinaryong tao. Hindi lahat ng lugar ng tahimik ay ligtas. Sa bawat paglalakbay, mahalagang maging maingat at huwag baliwalain ang kakaibang pakiramdam.